Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Tacritics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng kaliwan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng due process and right to bail. So, binigyan ng pagkakataon ng Muntinlupa RTC o yung lugar Muntinlupa RTC si former Senator Leila de Lima na makapag-post ng bill para sa kanyang temporary liberty o release at ilan pa nitong kasamahan sa kasong nasagutan nitong droga. So, at last napagbigyan din yung kahilingan ni Senator de Lima na siya ay makapag-post ng bail o magkaroon siya ng temporary liberty doon yung kaso na kinaharap. Parang 3 kaso yata yun, yung dalawa Miguelto, yung isa doon siya nakapag-bail na lilitisin pa siya dito sa isang kaso niya na kung saan siya nakapag-bail. Nakuwit nga ang ating dating senador sa ilan nitong kaso hinggil sa droga at saka siya ay pinayagan na makabail sa iba pa niyang kaso. Ito ang nalitira niya pang kaso. Binigyan na siya ng pagkakataon na makabail for almost 6 to 7 years na siya ay nakakulong. So kawawa at kawawa ang ating Senator de Lima doon sa kanyang sinapit na ito na siya ay nakasuhan ng siya ay napagbintangan hinggil doon sa dulo kung saan ay nakwit naman siya. So ngayon dito sa isa ay siya ay nililitis ba at sa ngayon ay on bail pa siya. On bail lamang siya. So nagbubunyi ang CHR sa pag-release na ito kay Senator de Lima na dati rin chairperson ng CHR. So si Senator Leila de Lima ay dating chairperson ng CHR 2008 yata yun, 2010. And then noong 2010 naging senador siya nung tumakbo hanggang ilang taon lang. Tapos siya kailan naging ano pala siya after nung 2010 naging DOJ siya 2010 hanggang 2016 yata yun. Tapos yan na nga kumandidatong senador siya. Pagdating noong 2017 na-aresto siya dahil siya ay pinakasuhan ni Pangulong Duterte na involved in drugs. So ang Tacritics Promotions at People's Anti-Crime Promotion ay mari sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas justisya at karapatan. Sa isyong ito ng pagbibigay pagkakataon na makapag-bail si former Senator Leila de Lima at 4 pa nitong kasamaan ay naway ang fair justice umiral dito sa kanya temporary release at bailment. Matagal din na panahon siyang nakulong at nagpetisyon ng bail at ngayon lamang siya napagbigyan ng ating mababang hukuman na makapag-bail. So sana umiral na patuloy yung fair justice sa pagkakataong ito na siya ay nabigyan ng bail at sana makakwit din siya doon sa kanyang kaso nito. Kung umiral yung true justice na kung talagang siya ay walang kasalanan, siya ay makakwit na maaga. At kung may kasalanan naman siya, yun. So, managutan niya. Ngayon, sana ay umiral yung patas justisya at hindi siya managot sa hindi naman niya ginagawang krimen. So, napakasakit at napakasaklap na nangyari sa kanya na isang DOJ. Naman, paano na yung maliliit na tao na halimbawa sila ay ma-set up o sila yung i-involve ng ating pamahalaan. Halimbawa, mayroong abuso sa pamahalaan. Ganun. So, kaya, problema malaki. Dahil nga dun sa nangyari, acquitted siya dun sa dalawa. So, ibig sabihin, na-trap up siya. So, yun ang kanyang problem. Yun, siya ay napaghinalaan sa dalawang kaso. Ini-insist niya na yun ay harang set up. So, nagmumukhang set up nga yata dahil nga sa na-acquit.
So, siguro nagkamali ang gobyerno roon dahil sa ebidensya na nilalabas, kaya siya na nakasuhan na dahil drugs yan, so no bail. O, yun, yung kaso na yun. So, nakita na sa dalawa na yun. Dahil napatunayan na talaga mali yung prosecution siguro, yung inihain na demanda sa kanya at mga ebidensya. So, ngayon, itong pangalawa, itong pang last, so ganun din na sana yun ay pawang nagkamali rin ng gobyerno o si Pangulo Duterte na siya involved talaga ng drugs. So, yung kanilang nakakalap na ebidensya, sana mali yung kanyang nakalap para madiisin ang nangyari. Napakasaklap yung nangyari sa kanya na siya ay nakulong doon sa proseso na yon. So we pray Philippine justice continue to give fair justice to all and the right to bail men in speedy trial. Will fairly give to all accused who are entitled to it. We have our Court of Justice from lower court to Supreme Court will always stand for fair justice and no corruption and inequality will occur. So yun, sana ay patuloy na magkaroon ng fair justice sa ating bansa at walang maagrabyado, walang makasuhan sa maling ebidensya at ng pagsasampa ng kaso. Yan ang mabigat diyan na yung mga tao ay nai-involve sa isang case na mayroong mga ebidensya mali. So, lalo sana hindi set up. Lalo na kung nasi-set up ng mas malakas ng instrument. So, yun ang problema doon. At para yung isang tao ay mapakasuhan. Kaya lalo na kung halimbawa, isang ibang tao, ako malaking problema yan kapag ganun na nangyari sa'yo. Pag nahahinan ka ng ebidensya na mali, or na-set up ka, baka magbulok ka na dun sa loob. Sana umiiral talaga fair justice kagaya niya. Kapag talagang mali yung proseso ng ebidensya para masampahan ka ron, mabubusisi ng gobyerno para mapawalan sa lakas. Kaya lang yung binunulong mong panahon, malaking bagay yun para masira na yung buhay mo. Dahil siyempre si Senator Laila de Lima, senador siya diba? So doon sa karir niya na 6 na taon, diba? Napaka sirang-sira yung buhay niya ron. Inabot niya. So ngayon ay at siyempre yung iba duda pa siyempre kung gano'n, di ba? Kaya napakahirap kung ikaw ay makakasuhan ng ganyan kasi hindi lahat ng tao ay maniniwala ikaw ay walang kasalanan, lalo na ikaw ay gano'n yung naging pagtingin sa iyo ng gobyerno. Kaya kahit na siguro mapatunayan mo sa lahat na ikaw ay walang kasalanan, hindi mawawala yung mga tao, di ba? Ganun, ganyan. Pero sana ay makulit nga siya at mapatunayan niya na talaga wala siyang pagkakasala at hindi talaga siya involved. So, dalangin natin ang fair justice na umiral at ang Panginoon Diyos ay gumabay dyan sa kanyang kaso na siya ay makulit kung talaga siya ay walang ginagawa pagkakasala at magtuloy-tuloy na dahil matandaan na rin siya. So, kaya napakahirap kung siya ay mamumuhay pa sa loob. Sana siya ay tuloy-tuloy na malaya at siya ay maaaring makapaglingkod pa siya o ano mang maaaring magawa pa niya para siya ay mapamuhay ng ayos. Kung ano man yung kanyang maaaring gawin, so sana gabayin siya ng Diyos sa mabuting hakbangin. Ngayon ay the injustice in the Philippines is not new. It is very old headache in our judiciary or justice system in this democracy. So hindi na bago yung inequality sa hustisya sa bansang ito. Kapag hawak ng pamahalaan, kaya mong mapakasuhan kahit sino. At or yung pwede makapanet up. O halimbawa, siguro kahit na medyo bara-bara yung ebidensya, makakasuhan ka. Malakas yung nagsasampa ng kaso sa'yo. Kaya siguro ganun. Kaya yun ang mabigat doon dito sa akin. Kaya kailangan dapat talaga magkaroon ng fair na mabusisi yung mga halimbawa isa na nakahanap ng halimbawa pulis o nasa enforcement bago isampa yung kaso sa korte o magharap ng prosecution bago ka makasuhan. So fair. Kasi halimbawa ikaw ay na-set up, problema malaki yun. Siyempre yung pulis ay pulis siya kung paano malaking problema yun. So lalo na kung may impluwensya pa yung
kakaso sa'yo. So, problema malaki. Talagang kahit bara-bara yung kaso mo, maaaring makasuhan ka sa korte. Kaya yung korte, tingnan nila mabuti, yung yung ebidensya. At walang palakasan. Kasi kung bara-bara yung ebidensya na sa tingin mo ay, sa tingin ng ating judge, ay pwedeng litisin, sana may na talagang weak yung o hindi siya talaga involved doon pa lamang sa pinipresent na mga evidence, di ba? Nasala yun hanggang sa kasi kung yung 6 years mong nalimit, napagtanto nung court walang kasalanan to, mali yung ebidensya, di ba? Katagal na nasira na yung buhay mo 6 na taon, di ba? Kaya dapat sana maging malinaw yung ating execution, yung ating court to investigate doon sa sinasampang kaso doon sa mga inihahin ng mga ebidensya kung paano kung ito dapat decision or not or i-dismiss agad para fair agad. Walang mag-suffer na tao na malilitis ka na ikaw naman ay walang kasalanan. And that is kaya nga may due process para patunayan kung may kasalanan mo wala, di ba? Kaya nga pwede kang makasuhan lalo rin unbailable with the evidences kahit naman hindi ka naman talaga involved. So yun ang mabigat doon dahil sa doon sa buhay ng tao lalo na matagal yung litis, di ba? Kaya lang ganyan matagal ay wala pa namang kasalanan. So, yun ang mabigat doon. Sana yung ating pamahalaan maraming ganyan na matagal na panahon na maaaring acquitted, maaaring wala naman talagang kasalanan, dapat masala agad para ma-dismiss agad in the first place yung mga talagang kung titingnan nila si Bino walang kasalanan. Kung naisampa with that evidences ay malimin nilang mabuti at madali yung yung paglilitis para matuklasan agad nila na ito ay na hindi talaga sa involved ako right. Mga ganung bagay sana maging magaling ang ating court din yan. Lalo maging din yung ating pulis at maging fair. Doon pa naman sa pulis na yung kanilang isasampang kaso, kinakalat na ebidensya, dapat yun talaga makatotohanan at walang abusuhan, diba? So muli, ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay magliwanag sa lahat sa mundo at ating bansa mo na pamahalaan at mga Pilipino. At tanimain ang mabuting balita at ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti at makatarungan at patas at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at makapamuhay tayo ng mabuti at magaan at maunlad. So, yan. So, muli, maganda po sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay sa naman ang Nakalitics Promotion ng Konstruktibong Kritisismo, Komentaryo at Konsultasyon sa linggo. Maganda po sa inyo lahat at God bless you all.